Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. So sa video na to ay pag-uusapan natin itong ginanap na press briefing ni Vice President Sara Duterte at personally ako inaasahan ko na rin na isa sa mga araw na to ay mangyayari ito at ito po ay yung direktang pagkumpirma ni VP Sara na siya ay kakandidato sa 2028 national election. So, ngayon po ay bumabaha ngayon ng komento at balita sa social media patungkol po dito sa pangyayari na to at yung iba inaasahan na, karamihan inaasahan na kakandidato nga siya sa 2028 national election. Pero siyempre, yung iba rin naman sa kanila ay hindi naman inaasahan na ganito kaaga. 'Di ba? Ganito kaaga na magdedeklara si VP Sara. So, may mga pinanood tayong mga ibang nagkomento patungkol po dito sa issue na to, dito sa pangyayari na to at halos lahat sila ay iisa ang sinasabi na kaya nagdeklara si VP Sara ng maaga ay dahil magagamit niya to pangontra o panglaban dito sa mga kaso na kanyang kakaharapin. Ito nga po yung impeachment complaint laban sa kanya at syempre alam natin na ang mga pangyayari na to ay malaki ang kinalaman sa politika. So, sinasabi ng ibang mga komentarista na political move ito para madiskarel itong impeachment case na to. So, paano madidiskarel itong impeachment case na to? Nang magdeklara siya ng kandidatura niya sa pagkapangulo. So, unang-una, syempre, alam naman natin na sa mga panahon na to, bagamat kaagahan pa ng taon dahil 2028 pa po, magaganap ang national election at kalimitan niyan ang mga kumakandidato o nagpaparamdam na sila ay may ambisyon sa 2028, inaasahan na sa katapusan ng 2026 magpaparamdam at magdideklara yung ibang mga kandidato. Pero syempre, Pebrero pa lamang po ngayon, kumbaga kauumpisa pa lamang po halos ng taon, ay bigla-bigla na lamang na nagdeklara si Vice President Sara Duterte. So ang maaaring dahilan nito ay una, alam naman natin na ang mga kongresista, di ba, sila ang unang didinig o sila ang unang hahatol ng impeachment case ni VP Sara ay siyempre parang tinatakot na niya na, di ba, sa mga surveys si VP Sara ang nangunguna at pinoproject na kung ngayon magaganap ang eleksyon ay pasensya na kayo, kamot ako ng kamot dahil medyo malamok dito sa aking posisyon. At malamig kasi so katulad ng sinasabi ko, sa Kamara magmumula ang impeachment case at syempre kapag ang pinag-uusapan ay impeachment case ng isang politiko, ng isang halal na opisyal ng gobyerno ay nangangailangan ng certain na bilang ng boto para ito ay maipanik sa Senado. So, 1/3 yata ang kinakailangan o mga 100 ng mga kongresista ang kinakailangang bumoto para pumanik sa Senado ang impeachment case. Pero nagdeklara nga si VP Sara ng kanyang pagkandidato. So magkakaroon ng dibisyon sa pagitan ng mga kongresista dahil alam naman natin na ang politika is all about political survival. So ngayon pa lamang ay siguro sa isip ni VP Sara at sa kanyang mga political advisors, good mood.
good move ito para sa kanya dahil siyempre makikita na ng mga tao at ni VP Sara kung sino yung mga mag-o-over the bakod sa kanya. Siyempre, kapag ka nag-over the bakod yung mga yan, nakalalamang sa hindi bumoto. So, nagkakaroon o magkakaroon na ng division sa kaagahan pa lamang ng taon na to sa Kongreso. At siyempre, confident naman yung mga nagsulong na hindi ito makakaapekto at confident sila na maipapanik nila ito sa Senado. Dahil siyempre, didinggin pa. Kung hindi ako nagkakamali, 4 na impeachment case ang isinumite sa Kongreso at lahat yan ay pag-aaralan ng mga kongresista. Pero siyempre, ang unang mga bubusisi niyan, nakalalamang sa yun ding mga tao na gustong mapabagsak si VP Sara. At siyempre, alam naman nating lahat na yan ay may basbas na ng Malacanang. Hindi naman pwedeng itanggi yun. So, naalala ko tuloy at nabanggit na rin ito sa ilang mga social media platforms ng mga sikat na komentarista ang kahalintulad na pangyayari sa katauhan ni dating Vice President Jejomar Marbinay. So, doon sa medyo edad-edad na ng konti, kung matatandaan ninyo na si former Vice President Jejomar Marbinay ay maaga rin nagdeklara ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo noong 2016 at ang administrasyon noon ni Pangulong Noynoy Aquino ay sumentro sa paggiba ng kredibilidad ni Vice President Jejomar Marbinay. So nagkapatong-patong ang kaso sa kanya noon para madiskarel o masira ang imahe ni Vice President Jejomar Marbinay. At masasabi ko naman na nagtagumpay sila doon dahil hindi nga nanalo si VP Binay. Pero ang nanalo naman, syempre alam naman natin, ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ang nakinabang noon ay imbis na yung manok ng administrasyon na si Mar Rojas, ang nakinabang ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. And the rest is history. So parang ganito rin yung senaryo na mangyayari at inaasahan ko na mangyayari kay VP Sara. Maraming mga kaso, maraming mga paninira ang hahadlang sa kanya para madiskarel ang kanyang masasabi nating ambisyon na manalo sa 2028 o wag nang umabot siya sa 2028 national election. Dahil alam naman po natin at nakikita ko na rin na kapag siya ang nanalo bilang Pangulo sa 2028 national elections, hindi ko nakikita na hindi siya gaganti. Siguradong gaganti at gaganti siya dun sa mga tao na malaki ang atraso sa kanya. So, maganda ba? Siyempre, ang katanungan natin dyan, tama ba yung ginawang diskarte ni VP Sara na maaga siya nagdeklara? Well, actually, may mga pagkakataon din naman na kapag maaga nagdideklara ang isang kandidato, kahit nasa anumang posisyon, ay nagiging disadvantage sa kanya yon. Dahil syempre, mas maaga siya nagproklama, mas maaga siyang magigiba. Pero sa kaso ni VP Sara, wala naman nang mawawala sa kanya dahil simula't simula nung maghiwalay sila ni Pangulong Bongbong Marcos ay
hindi na rin tumigil ang pag-atake sa kanya ng kanyang mga kritiko. So, wala na rin ako siguro nakikitang ipagbabago ang sitwasyon kay maaga o nasa takdang oras siya nagdeklara ng kanya kandidatura. Bagkos, sa tingin ko bagamat hindi naman natin masabi kung gaano kalaking porsyento, ay makakatulong sa kanya itong ginawa niya nito. Dahil siyempre, antimano, yung mga kongresista, kasama na rin yung mga senador na didinig sa kanyang impeachment case kung sakasakali ito ay mag-materialize, magkakaroon ng agam-agam kung siya ba ay ilulubog nila. Dahil siyempre, alam naman natin na napakarami ang sumusuporta kay VP Sara at ang mga tao o ang mga politiko na sakasakali tutulong para maibagsak si VP Sara ay nanganganib ang kanilang re-election. Hindi ho ba? So harapin na natin yung katotohanan na sa kahit na anong surveys daanin, talagang nakalalamang si VP Sara. At si Pangulong Bongbong Marcos, kung sino man ang mamanokin niya, medyo malalagay sa balang ng alanganin, ika nga. So, ngayon pa lamang ay nababalita na, ini-interview na yung mga potensyal na maaaring niyang makalaban, si Senador Risa Hontiveros, yung mga Tulfo. Syempre, playing safe muna sila at sinasabi nila na napakaaga pa at nakatutok lamang ang kanilang isip ngayon sa mga trabaho na kanilang dapat gampanan. So, alam naman natin hindi totoo yun, pero deep inside, kitang-kita naman natin na nabulabog ni VP Sara ang kanilang mga damdamin. So, medyo ngayon pa lamang ay nag-iisip na sila at lumulutang na rin siyempre yung mga posibilidad ng alyansa sa pagitan ng mga hindi naman dating magkakampi, pero dahil nga si Sara Duterte o si VP Sara Duterte ang pinakamalakas na kandidato, mauobliga sila na pagsamasamahin ang kanilang puwersa para magkaroon kahit man lang ng katiting na tsansa na manalo laban kay VP Sara. So, siguro sa ibang pagkakataon, sa ibang video naman natin na i-discuss kung sino-sino yung mga potensyal na maaari niyang makalaban sa 2028 national election since inumpisahan na ni VP Sara. From time to time ay hahanap tayo ng mga kung sino man ang mababalita sa mainstream media o sa social media na maaaring makalaban niya, gagawan po natin ng video, ng komento. Pero sa ngayon, syempre, hindi muna natin gagawan. Focus muna tayo kay VP Sara. Ikalawa nito, syempre, magkakaroon ng pagkakataon si VP Sara na maikatwiran sa media sa atin, social media man, sa mainstream media at sa mamamayang Pilipino, na kaya siya ginigipit dito sa mga impeachment case na to ay dahil, di ba, sa 2028, di ba, dahil siya ay kandidato, so natural lamang na pagtulungan siya at pagsikapang maibagsak ang kanyang ambisyon na manalo sa 2028 o magkaroon man lang ng tsansa na maging legal na makatakbo siya sa 2028 national election. So, maikakatwiran ni VP Sara na pinopolitika siya. So, binigyan niya na ng katwiran o nilegitimize na niya yung katwiran na yon sa pamamagitan ng pagdideklara ng maaga. Kaya sa tingin ko, hindi na rin makakaapekto yung senaryo na maaga o on time nagdeklara dahil nung nakaraang taon pa naman o nung mga nakakaraang taon pa naman, simula nung magkahiwalay sila ay walang tigil na ang ipagbati sa kanya at pagkasampa ng kaso sa kanya. At syempre, ang mga
personalidad o mga high profile na tao na maaaring ika nga tumutok sa kanya. Numero uno na yan, si dating Senador Antonio Trillanes, na alam naman natin na sa mga oras na to ay tinatrabaho na ang mga Duterte. Nauna na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, inuumpisahan na kay Pulong. So mas si sentro na ngayon si Senador Antonio Trillanes kay VP Sara. Ang isa pa dyan, siyempre, si dating Senador Laila de Lima, na alam naman natin na talagang sagad hanggang langit ang galit sa mga Duterte dahil nga na ipakulong siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung termino niya bilang senador. At aminin man natin at sa hindi, nasira din o nabahiran din ng dumi ang pangalan ni dating senadora at ngayon ay Congresswoman Laila de Lima. So, yung dalawa na yan, hindi na mawawala. At syempre, yung Makabayan Black, hindi ho ba? Kung sino-sino man sila, alam nyo na yun kung sino yan. Yan ang mga unang magiging kritiko niya. At syempre, ang panghuli, ang Malacanang. Di ba? Sina Attorney Claire Castro, yung spokesperson, maging ang Malacanang na rin. So, maganda na rin na idinideklara na ni VP Sara yung kanyang intensyon para sa pangpanguluhan sa 2028 national election. Nang sa ganun ay nga, makita naman natin kung sino yung mga poporma, dahil parang pati yun ay nabulabog din niya. Siyempre, magkakaroon din ng agam-agam doon sa mga nag-aambisyon din na tumakbong Pangulo sa 2028 national election kung magpapa-endorso sila sa Pangulo. Pero siyempre, alam naman natin na capable ang Pangulo na gumastos. Pero siguro sa tingin ko, nakikita ko dyan, baka indirectly hindi na sila magpa-endorso sa Pangulo. Bagkos, susuporta na lamang si Pangulong Bongbong Marcos ng palihim. Both financial at tsaka siguro impormasyon. So yung makinarya ng isang pangulo ng administrasyon ay maipapagamit niya ng palihim doon sa kandidato na sa tingin niya ay may potensyal na manalo. So ganyang karumi ang politika, di ba? Alam na alam niya, yan. Kaya itong pangyayari na to ay nakakatuwa din. At isa pa dito, syempre, bilang panghuli, alam naman natin na ang isang kampanya ay hindi nagiging matagumpay kung walang financial support. Yung binabanggit ko kaninang makinarya, so pera ang kailangan dyan. Kaya syempre, may mga mga prominenteng negosyante, mga mayayamang negosyante ang siguro sa mga oras na to ay palihim na rin na nakikipag-ugnayan o nakikipag-communicate na kay VP Sara at nangangako na ng tulong pinansyal pagdating ng oras. So, masasabi natin na sa ngayon ay pakonti-konti, hindi ko man masabing talagang biglaan, pero pakonti-konti nang tumitibay ang political campaign machinery ni VP Sara. So, sa tingin ko, sa parte na yon hindi na siya mahihirapan. Ang kinakailangan na lamang siguro niyang pagtuunan ngayon ng pansin is itong ang impeachment na kinakaharap niya, at malakas ang kutob ko na ito ay hindi man by the biggest margin, pero by the slightest margin may posibilidad na pumanik sa Senado. So, tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano pang mga kaganapan ang mangyayari sa bagong palabas na to. So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga amo, at magandang araw po sa inyo.